Hello mga kapatid, magandang hapon po. Nakakagulat lang po itong nangyayari, no? Dahil dinayo ni Sara Duterte si Atty. Leni sa Bicol. Marami po ang dumayo sa kanya doon kasi may kapistahan po kasi, no? So, pero sinadya talaga si Atty. Leni sa kanyang bahay. Ang nakakapagtaka lang, noong kasalukuyang happy ang Uniteam, hindi nila naalala si Atty. Leni. Nakumustahin, nabatiin, no? At ngayon na sila ay gulong-gulo na. At talagang nagkakalaglagan na ng husto. Nagbabangayan na ng husto. Labanan na ng kasamaan at ng kadiliman. Ay naalala nila ang liwanag. Po, natatawa lang ako, no? Tama naman po. Hindi po habang panahon ay magkaaway ang mga tao. Ang dalawang tao. At sa politika po, talagang nandyan yung politikahan. Ganyan talaga laro sa politika. Kahit na sukan-suka ka na, kung kailangan mong ngitian, ngingitian mo. At kailangan marunong ka sa strategy kung paano mo makukuha ang simpatya ng marami. Alam nyo, sa akin pong kaisipan, kaya ito si Sara Duterte ay lumapit kay Atty. Leni Robredo. Dalawa yan eh. Dalawa yan na siguradong lalapitan ng mga Duterte. Ang Bicol, ang Naga, at ang Caloocan. Ito po. Kasi sa Caloocan, maaaring mahawakan ni Sentry ang isang lugar doon bilang mayor. Sa Naga, kapag naging mayor si Atty. Leni doon, hawak niya ang Naga. Paano pa ang kandidatura ni Sara Duterte kung hindi niya isusuko sa ngayon ang kanyang pride sa mga taong binalahura, binaboy, binastos ng kanyang ama nung panahon na sila ang namamayagpag. Alam nyo, siguro, yung iba hindi naiisip yung naisip ko, no? Pero sa totoo lang, inihahanda lahat ni Sara Duterte, kahit lunukin niya pa ang kanyang isinuka, ay gagawin niya, manalo lang siya sa kanyang pagtakbo. Hindi na po tayo pwedeng lokohin sa ganitong pagkakataon. Kasi ang politiko ay politikero at politikera. Ang politika ay isang napakaruming laro sa larangan ng pamamayagpag ng isang tao, no? Kapag ikaw ay kumandidato, ihanda mo ang sarili mo. Kahit isinuka mo, lalamunin mo para lang makuha mo ang iyong gusto. At pag nakuha mo na, saka uli iiral ang pride, no? Ang fried chicken, no? Na wala ng kalasa-lasa. At sa madalit sabi, wala na. Never again na. Kaya ako, hindi niyo po ako masisisi kung hindi ako makapag-isip kung bakit dumadayo ngayon sa kalaban si Sara Duterte at ang iba pang mga nandiyan sa gobyerno. Liligawan nila yan syempre. Kapag malakas ang isang tao sa kanyang lugar, liligawan nila yan. Dito, hindi maaaring hindi pumunta yung mga yan dito para manligaw. No? Pero kung may paninindigan ang taong bayan at hindi na talaga gugustuhin pang maulit ang nakaraan na punong-puno ng kalintikan sa bayan. Kung maninindigan ng taong bayan, hindi na mangyayari ang nakaraan. No po? Kaya po ako ay nag-vlog ngayon ay para masabi ko ang aking nasa kalooban. Sapagkat ako ay halos ako ay ubusin ang lakas sa pagsuporta kay Atty. Leni Robredo. Pagkatapos makikita ko ngayon nilalapitan siya ng mga gagamba, no? Gagamba kong
maituturing niyang mga yan dahil kahit lamok kakainin, manalo lang. Ano? Ngayon, yan po ang isang pinakamalaking palaisipan sa taong bayan. Bakit lumapit? Bakit nagpapakumbaba? Bakit tila pinaiiral ngayon ang pagiging plastic? Ganun po talagang politiko. Namumulitika, no? Pero siguro naman alam ni Atty. Leni yan. Yes, sa isang mabuting tao, walang masamang tinapay. Lahat ay tatanggapin. Lahat ay pakikisamahan. Po. Kung kaya't yan po talagang mga ganyan ay hindi po natin kakikitaan na iiwas si Atty. Leni. At isa pa, hindi iiwas ang isang taong nasa matuwid. Hindi iiwas ang taong walang pagkakasala. Hindi iiwas ang taong walang ginawang masama sa kapwa. No? Bagkos ang lalapit sa kanya ay ang tunay na nagkasala. Ang tunay na may kasalanan. At ngayon, masasabi natin, pakapala na lang ng mukha para lang magwagi sa kanyang minimithi. Di po ba? Si Sara Duterte ay nangangarap na maging presidente ng bansa. Kung si Atty. Leni, na isang mabuting politiko, ay hindi nila binigyan ng pagkakataon na mapaupo. Bakit si Sara Duterte, na nagdulot ng kawalang hiyaan sa bayan, higit sa lahat, anak siya ng isang berdugo, na nagdulot ng kamatayan, maski na mga kabataan na walang kamalay-malay, ay bakit bibigyan ng pagkakataon? Kung si Atty. Leni nga na isang mabuting politiko, hindi natin ipinaglaban, hinayaan na hindi makaupo, bakit si Sara Duterte, na anak ng isang kagaya na matandang Duterte na si Rodrigo Duterte, ay hahayaan na makaupo? Diyan po nagkakamali ang tao na sumusuporta kay Duterte. At yan nga po, nasabi ko po kung ano ang aking saloobin at nasabi ko rin kung ano ang aking naaanalisa sa paglapit ni Sara Duterte kay Atty. Leni Robredo. Alam po natin na talagang ang masidhi na maipanalo ang kanyang kandidatura ay tiyak lalamunin ang kanyang suka. Salamat mga kapatid. Thank you.